Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Mula sa kawalan, isang malalim at makapangyarihang tinig ang nagbukas ng simula. Magkaroon ng liwanag, sabi ng tinig, at biglang sumabog ang liwanag na pumuno sa kalawakan. Ang araw ay sumikat sa kauna-unahang pagkakataon, at ang mga bituin ay nagningning sa tahimik na kadiliman ng gabi. Sa bawat sandali, ang mundo ay nabuo, ang kalangitan, ang lupa, ang tubig, at ang mga nilalang na pumuno dito. Subalit sa kabila ng ganda at kasaganaan, may kulang. Tumayo ang nag-iisang lumikha sa gitna ng kanyang likha, ang kanyang mata ay nagmasid sa kawalan ng kagalakan sa bagong anyo ng mundo. Mula sa alabok ng lupa, bulong niya, bubuo ako ng isang nilalang na magiging katuwang ng aking likha. Mula sa lupa, hinubog ng lumikha ang isang anyo. Ang kanyang mga daliri ay maingat, naglalatag ng perpektong balanse sa bawat hibla ng laman. Ang anyo ay tahimik na nakahimlay hanggang sa siya'y huminga sa kanya. Isang hininga ng buhay ang dumaloy sa anyo at biglang bumukas ang mga mata nito. Adan, sabi ng lumikha na puno ng pagmamahal at layunin. Ikaw ang aking nilikha. Sa iyong kamay ipagkakatiwala ang pangangalaga sa aking mundo. Si Adan ay tumayo, ang kanyang mga mata ay namamangha sa paligid. Ang mundo ay bago at puno ng misteryo, mga hayop na malayang gumagala, mga ilog na dumadaloy mula sa sentro ng hardin, at mga puno na puno ng bunga. Habang binibigyan niya ng pangalan ang bawat hayop na dumaraan, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang kawalan na hindi mapunan ng paligid. Napansin ito ng lumikha. Sa tahimik na sandali, wika niya, hindi mabuti para sa tao na mag-isa. Gagawa ako ng isang makakasama niya. Pinatulog ng lumikha si Adan, isang mahimbing at malalim na tulog na parang isang panaginip. Habang siya'y natutulog, kinuha ng lumikha ang isa sa kanyang mga tadyang at mula rito, hinubog ang isa pang nilalang. Ang mga kamay na ito, na maingat na lumikha ng lupa, ngayon ay bumuo ng isang bagong nilalang mula sa laman. Sa wakas, ang nilalang ay tumayo, puno ng biyaya at kagalakan. Nang dumilat si Adan, nakita niya ang babae. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa paghanga. Ikaw, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha, ay laman ng aking laman, buto ng aking mga buto. Tatawagin kitang babae sapagkat ikaw ay kinuha mula sa akin. Ngumiti ang lumikha, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. Ikaw, Eva, ang magiging ina ng lahat ng nabubuhay. Sa mga araw na sumunod, namuhay sina Adan at Eva sa pagkakaisa. Pinangangalagaan nila ang hardin, tinatamasa ang yaman ng mga bunga at ang ganda ng paligid. Ang kanilang buhay ay puno ng kagalakan, ngunit sa kabila ng kasaganahan, may mga gabing puno ng tanong si Eva. Adan, wika niya habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng buhay, sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin, bakit kaya may isang bunga na hindi natin maaaring kainin? Hindi ko rin alam, sagot ni Adan habang tinitingnan ang mga bituin. Ngunit sinabi ng lumikha na ito ay para sa ating kabutihan. Kailangang magtiwala tayo sa kanya. Tahimik na tumango si Eva, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa puno sa di kalayuan. Ang bunga nito ay kasing liwanag ng araw, tila umaakit ng atensyon mula sa bawat anggulo. Isang pakiramdam ng pag-usisa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso, bagaman ang kanyang mga hakbang ay nanatiling maingat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumabagsak ang liwanag ng araw sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At sa bawat gabing madilim, tila mas matalim ang tanong sa puso ni Eva. Subalit sa kanilang mga gawain pang-araw-araw, ang tanong na ito ay nalulunod sa ingay ng masayang buhay sa hardin. Ang lahat ay tila perpekto. Subalit ang perpeksyon ay hindi kailanman mananatili ng walang tanong. At sa tanong na yon, nakatanim ang binhi ng isang napakalaking pagbabago. Sa gitna ng perpektong hardin, umaagos ang apat na ilog na nagpapakain sa bawat sulok ng lupain. Ang den ay tila isang obra ng kalikasan na walang kapantay, punang buhay, mga ibong umaawit, at mga hayop na malayang gumagala sa ilalim ng mga matayog na puno. Sa bawat hakbang nina Adan at Eva, naramdaman nila ang lamyos ng hangin at ang init ng araw sa kanilang balat. Ang mundo ay tila ginawa para sa kanila. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagandahang ito, may isang puno na tila naiiba sa iba. Ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay may mga bunga na tila kumikislap sa araw. Ang mga dahon nito ay parang maharlikang balabal na nyapos ng liwanag. Ang puno'y tila humihina ng hiwagang hindi kayang maunawaan.
Ano kaya ang lasa ng bunga niyan? Minsan ay tanong ni Eva habang sila'y naglalakad malapit sa puno. Ngunit hindi niya nilalapit ang kanyang kamay. Sa tuwing malalapit sila rito, tila nararamdaman niya ang isang banayad ngunit hindi maipaliwanag na kaba. Sinabi ng lumikha na huwag nating kainin ni hawakan man ito, sagot ni Adan habang mainat niyang sinusuri ang paligid. Sapagkat sa araw na gawin natin yon, tiyak na tayo'y mamamatay. Ang mga salitang ito ay tila mga patalim na tumusok sa tahimik na gabi. Ang ideya ng kamatayan ay isang bagay na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Hindi pa nila nararanasan ang pagkawala, ang sakit, o ang anumang anyo ng pagdurusa. Sa kanilang isip, ang mga salitang iyon ay tila isang misteryo na bumabalot sa puno. Ngunit habang tumatagal, si Eva ay mas lalong naakit sa puno. Sa tuwing siya'y nag-iisa, palihim niyang tinititigan ito mula sa malayo. Bakit ito ipinagbabawal? Tanong niya sa sarili. Kung ang lahat ng bagay ay ginawa para sa atin, ano kaya ang ibig sabihin nito? Eva, tawag ni Adan, na hindi namamalayan ang lalim ng iniisip ng kanyang kasama. Siya'y abala sa pagpapakain sa mga hayop at pagtuturo sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagkakaisa, may mga sandali ng katahimikan kung saan tila ang kanilang mga iniisip ay hiwalay sa isa't isa. Sa gitna ng kanilang gawain, isang araw ay dumating ang isang hindi pangkaraniwang presensya. Sa ilalim ng lilim ng puno ng kaalaman, isang ahas ang dumating, tahimik ngunit puno ng tuso. Ang kanyang balat ay kumikislap na parang ginto, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan na hindi kayang maabot ng tao. Bakit kayo natatakot sa bunga ng punong ito? Wika ng ahas, ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng pang-akit. Ito'y maganda, hindi ba? Tila sayang naman kung hindi niyo ito mararanasan. Napatigil si Eva. Bagamat naramdaman niya ang pangamba, ang kanyang pag-usisa ay nanaig. Sinabi ng Diyos na huwag naming kainin o hawakan man ito, sagot niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Kung hindi, mamamatay kami. Ngumiti ang ahas, at ang kanyang ngiti ay parang isang lihim na naghihintay na ibunyag. Tiyak na hindi kayo mamamatay, anya. Alam ng Diyos na sa sandaling kainin niyo ito, ang inyong mga mata ay mabubuksan. Kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang mga salitang ito ay tila isang binhi na itinanim sa puso ni Eva. Ang kanyang kamay ay bahagyang umangat, ngunit agad niyang binitiwan ang kanyang titig sa ahas. Hindi maaari, bulong niya, ngunit ang kanyang isip ay puno ng tanong. Samantala, si Adan ay nasa di kalayuan, abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Hindi niya namamalayan ang banayad na pakikipag-usap ng kanyang kasama sa ahas. Ang araw ay tila mas matindi ang init, at ang hangin ay mas mabigat kaysa sa karaniwan. Sa kanilang mga araw sa hardin, patuloy na nararamdaman ni Adan at Eva ang tahimik na presensya ng puno. Sa bawat pagdaan nila, ang bunga nito ay parang mas makulay, mas kakit-akit. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang tinig ng Diyos na nagbabawal ay umalingaw-ngaw sa kanilang isip. Isang gabi, habang sila'y magkasamang nakaupo sa ilalim ng puno ng buhay, muling bumalik ang tanong ni Eva. Adan, wika niya, kung ang lahat ng bagay ay ginawa para sa atin, bakit hindi natin maaaring maunawaan ang puno ng kaalaman? Eva, hindi natin kailangang malaman ang lahat, sagot ni Adan, ngunit ang kanyang tinig ay may bahagyang pag-aalinlangan. Tiwala tayo sa Diyos. Alam niya ang higit na mabuti para sa atin. Ang kanilang mga salita ay tila nawala sa hangin, ngunit ang kanilang mga isip ay puno ng tanong. Sa bawat sandali, ang misteryo ng puno ay mas lalong bumibigat sa kanilang kalooban, tulad ng isang ulap na naghihintay ng unos. Sa gitna ng tahimik na umaga, habang ang mga ibon ay umaawit ng kanilang magiliw na himig at ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak, may isang nilalang na tila nagbabantay sa ilalim ng lilim ng puno ng kaalaman. Ang ahas, na may balat na kumikislap na parang alikabok ng ginto, ay gumagalaw ng banayad, halos hindi mahahalata. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng di maipaliwanag na karunungan. Habang si Eva ay naglalakad mag-isa, napatingin siya sa puno. Ang araw ay sumikat sa mga dahon nito, at ang mga bunga ay tila nagliliwanag, umaakit sa kanyang mga mata. Naglakad siya ng mas malapit kaysa sa dati, ang kanyang mga paa ay bahagyang nag-atubiling tumapak sa damo sa ilalim ng lilim nito. Hindi niya alam, ang ahas ay naroroon, tahimik ngunit mapagbantay. Ikaw, sabi ng ahas sa isang mababang tinig, halos isang bulong. Bakit hindi mo kainin ang bunga ng punong ito? Napalingon si Eva, gulat sa pagsasalita ng nilalang.
Hindi pa siya nakarinig ng ganoong boses mula sa alinman sa mga hayop ng hardin. Subalit, sa kabila ng kanyang pagkabigla, ang tinig ng ahas ay tila kakaibang kaaya-aya, puno ng katiyakan at pang-akit. Huwag mong tanungin ang tungkol dyan, sagot niya, ngunit ang kanyang tinig ay mahina, parang naangapa sa sagot. Sinabi ng Diyos na huwag naming kainin o hawakan ang bunga, sapagkat tiyak na mamamatay kami. Ngumiti ang ahas, isang ngiting puno ng lihim at layunin. Mamamatay. Sinabi ba talaga yon ng Diyos? Tiyak na hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kinain nyo ito, mabubuksan ang inyong mga mata. Kayo'y magiging tulad niya na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang mga salitang ito ay tila isang binhi na nahulog sa lupa ng kanyang isipan. Nagduda si Eva kahit sa isang saglit lamang. Ang kanyang kamay ay umangat ng bahagya, ngunit agad niyang ibinaba ito, waring natatakot sa sariling iniisip. Samantala, si Adan ay nasa di kalayuan, abala sa pagtuturo sa mga hayop na magtulungan. Hindi niya napansin ang mga tahimik na galaw ng ahas, o ang lalim ng pakikipag-usap nito kay Eva. Nang magbalik si Eva, ang kanyang mukha ay may bahagyang pagbabago, parang may tanong na bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya masabi. Adan, wika niya sa isang pagkakataon, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng buhay. Sa tingin mo ba, bakit itinago ng Diyos sa atin ang bunga ng puno ng kaalaman? Hindi ba't sinabi niya na lahat ng bagay dito ay para sa atin? Eva, hindi natin dapat alamin ang lahat, sagot ni Adan. Ang Diyos ay mabuti at ang kanyang mga utos ay para sa ating kabutihan. Ngunit ang sagot na ito, na dati sapat para kay Eva, ay biglang nagmukhang kulang. Sa likod ng kanyang isipan, ang tinig ng ahas ay umaalingaw pa rin, puno ng pangako ng kaalaman at kapangyarihan. Sa sumunod na mga araw, ang ahas ay patuloy na bumalik sa lilim ng puno, waring naghihintay ng tamang sandali. Sa bawat oras na naglalakad si Eva, naroroon ito, tahimik ngunit palaging handang magsalita. Ang kanyang mga salita ay tila mga himig ng isang awit na hindi niya matanggal sa kanyang isipan. Bakit ka natatakot sa bunga? Tanong ng ahas sa kanya isang araw. Hindi mo ba nais malaman ang mga bagay na hindi mo pa naiintindihan? Hindi mo ba nais na makita ang mundo tulad ng Diyos? Ang tanong ay tumusok sa kanyang puso. Ngunit paano kung totoo ang sinabi ng Diyos? Paano kung mamamatay kami? Sagot ni Eva, ngunit ang kanyang boses ay mahina, parang hindi sigurado. Mamamatay, ulit ng ahas, ang kanyang tinig ay puno ng paghamak. Hindi mo ba nakikita? Ang bunga ay hindi kamatayan. Ito'y liwanag. Isipin mo, ikaw at si Adan, magiging katulad ng Diyos. Ang mundo ay magiging sa inyo. Isang gabi, habang si Adan ay natutulog, si Eva ay tahimik na naglakad palayo mula sa kanilang pahingahan. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan, at ang hardin ay tahimik maliban sa banayad na tunog ng ilog. Sa ilalim ng puno ng kaalaman, naroon ang ahas, tila naghihintay sa kanya. Ikaw na lamang ang naghihintay sa desisyon, sabi ng ahas. Narito ang pagkakataon mo, Eva. Ano ang pipiliin mo? Si Eva ay nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kabila ng takot, ang kanyang puso ay puno ng pag-usisa. Sa bawat sandali ng kanyang pag-iisip, ang tanong sa kanyang isipan ay naging mas malakas, bakit hindi? Ano nga ba ang nawawala? Ang umagang iyon ay tila karaniwan sa hardin. Ang araw ay tumama sa mga dahon ng puno, ang hangin ay malamig ngunit puno ng samyo ng bulaklak, at ang tubig mula sa ilog ay dumaloy ng mahinahon. Ngunit para kay Eva, ang araw na yon ay iba. May bigat sa kanyang dibdib, isang tanong na hindi niya matanggal mula sa kanyang isipan, ano nga ba ang nasa likod ng bunga? Naglakad siya ng mag-isa patungo sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Habang papalapit siya, naroon muli ang ahas, tila naghihintay sa kanya sa lilim ng mga sanga. Ngumiti ito nang makita siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang alam nito ang lahat ng kanyang iniisip. Eva, tawag nito sa kanya, ang tinig nito'y malambing ngunit puno ng pang-akit. Hindi ba't oras na upang makita mo kung ano ang tunay na nakatago rito? Tahimik si Eva, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bunga ng puno. Ang bunga ay tila mas matingkad ang kulay sa ilalim ng araw, parang inaakit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sinabi ng Diyos na huwag naming kainin ang bunga, sagot niya, ngunit ang kanyang boses ay halos pabulong lamang. Sinabi niya na tiyak kaming mamamatay. Ngumiti ang ahas, ang kanyang ngiti ay puno ng katiyakan. Tiyak na hindi kayo mamamatay.
Alam ng Diyos na kapag kinain mo ito, mabubuksan ang iyong mga mata, at magiging katulad mo siya, malalaman mo ang mabuti at masama. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na dumaan sa kanyang kaisipan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nag-angat, ngunit siya ay nag-atubili. Paano kung mali ka? Paano kung totoo ang sinabi ng Diyos? Tanong niya, ngunit ang kanyang puso ay nangangatog. Eva, wika ng ahas, ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Hindi ba't ikaw at si Adan ay ginawa para sa ganap na kalayaan? Bakit pipigilan ang sarili mula sa bagay na magpapalaya sa inyo? Sa wakas, si Eva ay humakbang papalapit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa bunga, ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng kaba. Sa sandaling hinawakan niya ang bunga, naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang palad, ngunit tila isang init ang dumaloy mula rito patungo sa kanyang katawan. Kinagat niya ang bunga. Ang lasa ay matamis ngunit may kakaibang pakiramdam na parang isang bagay ang nagising sa kanyang isipan. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng mas maraming kulay, nakaramdam ng mas malalim na damdamin. Tumayo siya ng mas tuwid, ngunit kasabay nito ay isang bigat ang dumapo sa kanyang balikat. Hindi nagtagal, si Adan ay dumating. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa bunga sa kamay ni Eva. Eva, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng gulat, ano ang iyong ginawa? Tignan mo, Adan, sagot ni Eva, ang kanyang boses ay puno ng kakaibang lakas. Ang bunga ay hindi masama. Kinain ko ito at naramdaman ko ang liwanag sa aking isipan. Subukan mo rin. Nag-atubili si Adan, ngunit nang makita niya ang ningning sa mga mata ni Eva, ang kanyang pag-aalinlangan ay nabawasan. Ngunit sinabi ng Diyos na tiyak tayong mamamatay, sabi niya. Hindi tayo mamamatay, sagot ni Eva, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Narito ako. Narito ka. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Sa kanyang pagdadalawang isip, kinuha ni Adan ang bunga mula sa kamay ni Eva. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapit niya ito sa kanyang bibig. Sa wakas, kinagat niya ang bunga. Sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay nabuksan. Ngunit kasabay nito, ang kanilang kalooban ay nabalot ng isang bagay na hindi pa nila nararanasan, hiya. Napatingin sila sa isa't isa, at ang kanilang mga katawan, na dati hindi nila iniintindi, ay biglang naging hubad sa kanilang mga mata. Agad silang nagtago sa likod ng mga puno, naghahanap ng mga dahon upang itakip sa kanilang mga sarili. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot, ang kanilang mga isipan ay naguguluhan. Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, biglang narinig nila ang tunog ng mga yabag. Isang pamilyar ngunit nakakabahalang presensya ang dumating. Ang lumikha ay naroroon at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nasaan kayo? Tanong niya. Si Adan, na nanginginig sa takot, ay sumagot mula sa kanilang taguan. Narito po kami, sabi niya, nagtago kami sapagkat kami hubad. Sinong nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Tanong ng lumikha, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Kinain ba ninyo ang bunga ng punong ipinagbawal ko sa inyo? Hindi makatingin si Adan. Ang babae na ibinigay niyo upang makasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga, kaya't kinain ko, sagot niya. Ang lumikha ay tumingin kay Eva. Ano itong iyong ginawa? Ang ahas po ang dumaya sa akin, sagot ni Eva, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ang gabi ay naging puno ng lungkot habang ang mga salita ng lumikha ay nagbigay ng hatol. Ikaw, ahas, sabi niya, ay isinumpa higit sa lahat ng hayop. Sa iyong tiyan kagagapang, at alabok ang kakainin mo sa lahat ng iyong mga araw. At kay Eva, sinabi niya, palalakihin ko ang iyong sakit sa panganganak. Sa sakit ay manganganak ka ng mga anak. Ngunit ang iyong hangarin ay para sa iyong asawa, at siya'y maghahari sa iyo. At kay Adan, sinabi niya, sapagkat pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa at kumain ng bunga ng puno, isinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng iyong tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa alabok, sapagkat mula sa alabok ka kinuha, at sa alabok ka babalik. Ang kanilang mga araw sa hardin ay natapos. Sa kabila ng kanilang pagsisisi, wala nang balikan. Ang daan pabalik sa hardin ay sinarhan ng isang kerubin na may nagbabagang espada, at ang kanilang mga buhay ay nagbago magpakailanman. Ang malamig na hangin ay tila naging mas matalas sa umagang iyon. Sina Adan at Eva ay nakaupo sa gilid ng isang ilog, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dahon na tumatakip sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot, at ang kanilang mga puso ay puno ng bigat na hindi nila maintindihan.
Ang dating kagalakan sa hardin ay napalitan ng takot at hiya. Adan, wika ni Eva, ang kanyang tinig ay mabigat, hindi ba't sinabi ko sa iyo na ang bunga ay mabuti? Ngunit bakit tila napakahirap ng ating kalagayan ngayon? Hindi agad nakasagot si Adan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga alon ng ilog, waring inaasahan niyang ang tubig ay magbibigay sa kanya ng sagot. Hindi ko alam, Eva, sagot niya sa wakas. Ngunit alam ko na ito ang araw na hindi natin makakalimutan. Ang ating mga desisyon ay nagdala sa atin sa ganitong kalagayan. Sa kanilang pagninilay-nilay, ang tunog ng mga yabag ay muling narinig, mas malapit at mas mabigat kaysa noong una. Tumayo si Adan, ang kanyang katawan ay nanginginig, at tumingin siya sa direksyon ng papalapit na presensya. Adan, nasaan ka? Muling tanong ng tinig ng lumikha. Ang tinig ay puno ng lungkot, ngunit may kapangyarihang hindi kayang labanan. Lumabas si Adan mula sa kanilang taguan, ang kanyang ulo ay nakayuko. Narito po ako, sabi niya, ang kanyang tinig ay mababa. Nagtago kami sapagkat kami hubad. Ang lumikha ay tumingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa kanilang mga puso. Sinong nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng awa, ngunit may kasamang bigat. Kinain ba ninyo ang bunga ng puno na aking ipinagbawal? Si Adan, hindi makatingin sa lumikha, ay sumagot ng dahan-dahan. Ang babae na ibinigay niyo upang makasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga, kaya't kinain ko. Ang lumikha ay bumaling kay Eva. Ano itong iyong ginawa? Ang ahas po ang dumaya sa akin, sagot ni Eva, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kaya't kinain ko ang bunga. Isang katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang lahat ng nilalang ay tila tumigil, naghihintay sa hatol ng lumikha. Sa wakas, ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw, puno ng otoridad at kalungkutan. Ikaw, ahas, sabi niya, ay isinumpa higit sa lahat ng hayop. Sa iyong tiyan kagagapang, at alabok ang kakainin mo sa lahat ng iyong mga araw. Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Dudurugin niya ang iyong ulo, at ikaw ay sasakmalin mo ang kanyang sakong. Ang ahas, na dati po ng yabang, ay tahimik na umurong sa anino, walang lakas upang sumagot. Muli, ang tinig ng lumikha ay bumaling kay Eva. Sa'yo, Eva, palalakihin ko ang iyong sakit sa panganganak. Sa sakit ay manganganak ka ng mga anak. Ngunit ang iyong hangarin ay para sa iyong asawa, at siya'y maghahari sa iyo. Si Eva, na dati puno ng tapang, ay yumuko, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay ramdam sa bawat salita ng hatol. At kay Adan, ang lumikha ay nagsabi, sapagkat pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa at kumain ng bunga ng puno, isinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa hirap at pawis ay kakainin mo ang bunga nito habang ikaw ay nabubuhay. Magpapaso ito ng tinik at dawag para sa iyo, at kakainin mo ang mga halamang ligaw sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng iyong tinapay, hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat mula roon ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama sa puso ni Adan. Ang kanyang mga balikat ay bumigat, at ang kanyang paningin ay naging malabo. Alam niyang ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng hardin ay ngayon napalitan ng isang masakit na realidad. Ang lumikha, bagamat puno ng kalungkutan, ay hindi iniwan sina Adan at Eva ng walang pag-asa. Narito ang inyong damit, sabi niya, na inialay ang balat ng isang hayop upang takpan ang kanilang kahubaran. Ito ang unang pagkakataon na ang dugo ay nabuhos sa mundo, isang simbolo ng sakripisyong darating para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng awa ng lumikha, ang kanilang buhay sa hardin ay dumating sa wakas. Sa pasukan ng hardin, naglagay ang lumikha ng isang kerubin na may nagbabagang espada upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Ang hardin na dati nilang tahanan ay naging isang alaala na lamang, isang paalala ng kagalakan at kalungkutan na kanilang naranasan. Sa kanilang paglalakad palayo, si Adan at Eva ay tahimik. Ang bawat hakbang nila ay mabigat, ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumalot sa kanilang isipan, ano ang susunod para sa atin? Ang araw ay sumikat sa isang bagong mundo para kina Adan at Eva, isang mundo na puno ng hamon, malayo sa kaginhawahan ng Den. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga katawan, ang lamig ng hangin sa umaga, at ang sakit ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang dating hardin na kanilang tahanan ay tila isang panaginip na ngayon ay hindi na nila mararating.
Si Adan, na dati puno ng lakas at sigla, ay ngayon yumuko habang binubungkal ang lupa. Ang mga tinik at dawag ay nagbabadya sa bawat galaw ng kanyang kamay. Ang pawis ay bumagsak mula sa kanyang noo, at ang kanyang hininga ay mabigat. Napakahirap, wika niya habang tumingala sa langit. Dati, ang lupa'y nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Ngayon, tila kailangang labanan ang bawat piraso ng tinapay. Si Eva, sa kabila ng sariling hirap, ay lumapit sa kanya. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang mga buto ng halaman na kanilang natipon. Adan, sabi niya, kailangan nating magpatuloy. Ang buhay ay hindi titigil para sa atin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit may bahagyang ningning ng determinasyon. May ipinangako ang Diyos, hindi ba? Tanong niya, waring nagpipilit na maniwala sa isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sagot ni Adan, ang kanyang tinig ay mababa ngunit matatag. May sinabi siya tungkol sa binhi na dudurog sa ulo ng ahas. Ngunit kailan yon darating? At paano tayo mabubuhay hanggang sa araw na yon? Sa mga sumunod na taon, sina Adan at Eva ay nagsimulang bumuo ng isang bagong buhay. Ang lupa na dati kaaway ay naging kanilang kasamahan sa paghahanap ng pagkain. Natutunan nilang magtanim, mag-ani, at mag-alaga ng mga hayop. Ngunit ang bawat araw ay puno ng hirap at pasakit. Sa kabila ng kanilang mga hamon, ang kanilang pagmamahalan ay nanatili. Sa ilalim ng isang puno isang gabi, habang nagpapahinga mula sa mahabang araw ng paggawa, nag-usap sila. Adan, sabi ni Eva, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng ito, natutuwa akong ikaw ang kasama ko. Ngumiti si Adan at hinawakan ang kamay ni Eva. Wala akong ibang hihilingin pa. Ang lahat ng ito ay mas kayang tiisin basta't magkasama tayo. Paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng mga anak, mga batang lalaking nagdala ng kasiyahan at bagong layunin sa kanilang buhay. Si Caim, ang kanilang panganay, ay isang malakas at masipag na batang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagtatrabaho sa lupa, at siya'y may pagmamalaki sa kanyang kakayahan. Ang sumunod na anak ay si Abel, na naging pastol ng kanilang mga hayop. Siya'y banayad ngunit matapang, at ang kanyang pagmamahal sa kalikasan ay nagbigay ng kakaibang aliw sa kanilang pamilya. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, unti-unting bumalik ang pakiramdam ng layunin sa buhay ni Adan at Eva. Sa tuwing pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak na naglalaro sa mga bukirin, naramdaman nila ang bahagyang kagalakan na tila bagay kahalintulad ng kanilang buhay sa den. Ang Diyos ay mabuti, sabi ni Eva habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Bagamat tayo'y pinalayas mula sa hardin, binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pamilya. Ngumiti si Adan, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Ngunit hindi ko pa rin malimutan ang kanyang sinabi. Kailan darating ang araw na ang binhi ng babae ay magdadala ng tagumpay laban sa kasalanan? Ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi nagtagal. Sa likod ng kanilang pamilya ay nagsimulang mabuo ang isang tensyon. Si Caim, na puno ng ambisyon, ay madalas na magreklamo tungkol sa kanyang kapatid. Bakit palaging siya ang mas pinupuri? Tanong niya minsan kay Adan, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Anak, sagot ni Adan, ang iyong trabaho ay mahalaga. Ang Diyos ay nakikita ang lahat ng iyong ginagawa. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Adan, ang puso ni Caim ay nanatiling puno ng galit. Si Abel, na tahimik ngunit matapat, ay hindi rin nakaligtas sa mga masakit na salita ng kanyang kapatid. Isang araw, habang nag-aalay sina Caim at Abel ng kanilang mga handog sa Diyos, naramdaman ni Caim ang bigat ng pagkakaiba ng kanilang pagtanggap. Ang kanyang alay mula sa bunga ng lupa ay tila hindi kasing init ng pagtanggap sa handog ni Abel mula sa kanyang mga alaga. Nang sila'y magbalik sa kanilang tahanan, napansin ni Eva ang lungkot sa mukha ni Caim. Anak, ano ang bumabagabag sa iyo? Tanong niya. Wala po, ina, sagot ni Caim, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa kanyang puso ay nagsimulang tumubo ang isang madilim na damdamin, isang damdamin na magdadala ng trahedya sa kanilang pamilya. Sa kabila ng hirap at pasakit, sina Adan at Eva ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Ang kanilang araw-araw na trabaho ay naging paraan upang makalimutan ang lungkot ng pagkawala ng hardin, ngunit ang alaala ng den ay nananatiling isang bahid ng hinagpis sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga sa ilalim ng bituin, bumulong si Eva kay Adan, sa palagay mo ba, isang araw, ang ating mga anak o ang kanilang mga inapo ay makakabalik sa buhay na gaya ng sa hardin? Tahimik si Adan bago siya sumagot. Hindi ko alam, Eva.
Ngunit umaasa ako na ang araw na iyon ay darating. Kung hindi man para sa atin, para sa kanila. Ang umaga ay nagsimula sa karaniwan nitong katahimikan. Ang araw ay sumilip sa ibabaw ng kabundukan at ang lambak ay puno ng hamog. Sa kabila ng mabigat na gawain ng bawat araw, tila isa itong pangkaraniwang araw para kina Adan at Eva. Subalit sa araw na ito, ang isang trahedya na magbabago sa kanilang buhay ay magaganap. Sa malapit na burol, si Cain at si Abel ay parehong abala sa kanilang gawain. Si Cain, na nagtatrabaho sa lupa, ay nagtipon ng mga bunga ng kanyang ani. Si Abel naman, ang pastol, ay inalagaan ang kanyang kawan, pinipili ang pinakamahusay sa kanyang mga alaga upang ialay sa Diyos. Cain, wika ni Abel, na naglalakad patungo sa kanyang kapatid, handa ka na bang magbigay ng handog? Handa, sagot ni Cain, ngunit ang kanyang tinig ay malamig. Ngunit bakit tila palaging mas mataas ang tingin sa iyong handog kaysa sa akin? Hindi ganoon, sabi ni Abel, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng pagtataka. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Ibigay mo ang pinakamainam at tiyak na tatanggapin niya ito. Ngunit ang mga salitang ito ay tila patalim na tumusok sa puso ni Cain. Ang kanyang galit na matagal nang itinago ay muling sumiklab. Madali para sa iyo na magsalita, Abel, sabi niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang patpat. Ngunit paano ko malalampasan ang isang tulad mo? Sa altar, ang mga handog ng magkapatid ay nakalatag. Ang usok mula sa alay ni Abel, isang pinakamainam na kordero, ay umakyat ng diretsyo sa langit, waring tinanggap ng Diyos ng may kagalakan. Subalit ang usok mula sa alay ni Cain, na mula sa bunga ng lupa, ay tila nanatili sa lupa, na parang hindi tinanggap. Sa kanyang galit, si Cain ay tahimik na umalis, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Cain, sabi niya, bakit bumagsak ang iyong mukha? Kung gagawin mo ang tama, hindi ba't ikaw ay tatanggapin din? Ngunit kung hindi, ang kasalanan ay nakahanda sa pintuan, at ito'y nagnanais na ikaw ay sakupin. Ngunit dapat mo itong pagtagumpayan. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi umabot sa puso ni Cain. Sa halip, ang kanyang galit ay mas lalong lumalim. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. Isang araw, habang si Abel ay naglalakad sa kabukiran, lumapit si Cain sa kanya. Ang araw ay nasa zenith, at ang hangin ay tila biglang naging mabigat. Abel, tawag niya, ang kanyang tinig ay puno ng tuso, halika rito. May nais akong ipakita sa iyo. Walang kamalay-malay, si Abel ay lumapit sa kanyang kapatid, ang kanyang mukha ay puno ng tiwala. Ano yon, Cain? Tanong niya, ngunit bago siya makasagot, isang matalim na suntok ang tumama sa kanya. Sa isang iglap, si Abel ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Cain, bakit? Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina, tila unti-unti nang nawawala. Ngunit si Cain ay hindi sumagot. Sa halip, ang kanyang mga kamay, na dati ginagamit sa paggawa, ay ngayon naging instrumento ng karahasan. Sa isang iglap, ang buhay ni Abel ay naglaho, ang kanyang dugo ay dumaloy sa lupa. Sa malapit na kampo, si Adan at Eva ay biglang nakaramdam ng bigat sa kanilang dibdib. Parang may isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang nangyari. Tumayo si Adan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng burol. Eva, sabi niya, parang may masamang nangyari. Bago pa sila makakilos, ang tinig ng Diyos ay umalingaw-ngaw. Cain, wika niya, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Si Cain, na nakaupo malapit sa isang puno, ay nagtaas ng kanyang ulo. Hindi ko po alam, sagot niya, ang kanyang tinig ay malamig. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ngunit ang tinig ng Diyos ay hindi nawala. Ano itong iyong ginawa? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ngayon, ikaw ay sumpain mula sa lupa, na nagbukas ng bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid. Sa balita ng pagkamatay ni Abel, ang mundo ni Adan at Eva ay parang gumuho. Si Eva, na puno ng paghati, ay yumakap kay Adan. Paano ito nangyari? Iyak niya. Hindi ba't sinabi ng Diyos na ang buhay ay para sa atin? Bakit nagawa ni Cain ito? Hindi makasagot si Adan. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng responsibilidad. Ito ang bunga ng ating kasalanan, sabi niya sa wakas, ang kanyang tinig ay mababa. Ang ating mga anak ay nagmana ng ating kahinaan. Si Cain, na ngayoy itinakwil mula sa kanyang pamilya, ay naglakbay sa lupa bilang isang palaboy.
Ang kanyang mga yapak ay nag-iwan ng marka sa bawat dako, isang paalala ng kanyang kasalanan. Subalit kahit sa kanyang pagkakahiwalay, ang Diyos ay nagbigay ng proteksyon sa kanya. Maglalagay ako ng tanda sa iyo, wika ng Diyos, upang hindi ka saktan ng sinuman. Ang trahedya ng unang pagpatay ay nag-iwan ng malalim na marka sa sangkatauhan. Sa bawat gabing tahimik, ang mga luha ni Adan at Eva ay bumubuhos, naaalala ang kanilang anak na nawala at ang isa pang anak na pinalayas. Ngunit kahit sa kanilang kalungkutan, isang bahagyang pag-asa ang nanatili sa kanilang mga puso. Ang Diyos ay nangako ng binhi na magdadala ng tagumpay, sabi ni Eva isang gabi habang sila'y nakaupo sa ilalim ng bituin. Maaring hindi ngayon, ngunit darating ang araw. Si Adan ay tahimik na tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kaunting liwanag ng pag-asa. Eva, sagot niya. Patuloy tayong magtiwala. Ang araw ay mabagal na bumangon sa abot tanaw, na tila nagdadala ng bigat ng trahedya mula sa nakaraang araw. Sa bawat liwanag na sumilay sa lupa, ramdam ang tahimik na lungkot sa paligid. Sina Adan at Eva ay nakaupo sa ilalim ng isang punong naglalagas ng mga dahon, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang kanilang mga katawan, na dati puno ng sigla, ngayon ay tila pinapasan ang bigat ng bawat nakaraang taon. Adan, bulong ni Eva habang pinagmamasdan ang kanilang mga kamay, na ngayoy magaspang mula sa maraming taon ng paggawa. Naiisip mo ba ang panahon na wala tayong nararamdamang hirap o sakit? Tahimik si Adan sa sandaling iyon. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa panahon ng hardin, kung saan ang bawat galaw nila ay puno ng kagalakan. Sa wakas, sumagot siya, ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng lungkot. Minsan, Eva. Ngunit ang mga alaala ng den ay parang ulap, nariyan ngunit hindi ko na maabot. Hinawakan ni Eva ang kanyang kamay, ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit may pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdaanan, wika niya, nais kong magpasalamat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito nang wala ka. Ngumiti si Adan, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng sakit na dala ng mga nakalipas. Eva, sabi niya, ang buhay na ito ay hindi perpekto, ngunit ang pagkakaroon ng pamilya, ng pag-asa, ay nagpapalakas sa akin. Habang ang mga araw ay naging linggo, at ang linggo'y naging taon, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nakaramdam ng bigat ng kanilang paglalakbay. Ang dating malalakas nilang bisig ay unti-unting nanghina, at ang bawat hakbang ay naging mas mabagal. Ngunit sa kabila nito, ang kanilang kalooban ay nanatiling matatag. Isang araw, habang si Adan ay nagbubungkal ng lupa, huminto siya at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa malayo, waring may nakikita na higit pa sa kasalukuyan. Eva, tawag niya ng malakas, na nagdala sa kanyang asawa sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Ano yon, Adan? Tanong ni Eva habang siya ay lumapit, pinupunasan ang pawis sa noo. Naisip ko kung ano ang mangyayari kapag tayo'y wala na, sagot ni Adan. Kung ano ang iwan natin sa mundo. Hinawakan ni Eva ang balikat niya. Adan, wika niya, hindi natin hawak ang hinaharap. Ngunit alam ko na ang ating mga anak, ang kanilang mga anak, ay magpapatuloy ng ating sinimulan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naroon ang isang tanong na hindi niya maalis. Paano kung hindi natin naituro ng tama ang dapat nilang malaman? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang si Eva ay nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang maliit na taniman, ang kanyang isip ay lumipad sa isang pamilyar na tema. Adan, wika niya isang gabi, sa palagay mo ba ay patuloy na makakaabot ang ating lahi sa pangako ng Diyos? Eva, sagot ni Adan, ang kanyang tinig ay mabigat ngunit puno ng kumpiyansa, ang Diyos ay tapat. Hindi ko alam kung kailan, ngunit naniniwala akong ang araw na iyon ay darating. Siguro ay hindi sa ating panahon, ngunit darating ito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bahagyang aliw kay Eva, ngunit hindi nito maialis ang kanyang mga takot. Sa bawat gabing tahimik, naramdaman niya ang isang bagong bigat, isang pagkilala na ang kanilang oras ay hindi walang hanggan. Isang umaga, habang ang mga unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang tahanan, si Eva ay nagising sa tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Tumayo siya at tumingin sa paligid, pinagmamasdan ang kanilang paligid. Ang tanawin ay maganda, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang lapit ng kanilang wakas. Lumapit siya kay Adan, na tahimik na nagmumuni-muni sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lalim. Adan, wika niya, ano ang iniisip mo? Tumingala si Adan sa kanya at mumiti.
Iniisip ko ang mundo na ating nilikha, Eva. Hindi ito perpekto, ngunit ito'y sa atin. Ngumiti rin si Eva, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sana'y magpatuloy ang ating mga inapo, Adan, sabi niya, at makita nila ang araw na ipinangako ng Diyos. Tumango si Adan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa abot tanaw. Eva, sagot niya. At kahit na hindi natin makita ang araw na yon, alam kong ito'y darating. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw, sina Adan at Eva ay magkatabing naupo sa ilalim ng isang puno. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, at ang kanilang mga mata ay parehong nakatingin sa langit. Eva, wika ni Adan, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal, salamat sa pagiging kasama ko sa lahat ng ito. Adan, sagot ni Eva, ang kanyang boses ay banayad ngunit puno ng damdamin, salamat sa pagiging haligi ng ating tahanan. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagniningning sa langit, isang tahimik na pag-asa ang bumalot sa kanila. Bagamat ang kanilang mga katawan ay nanghihina, ang kanilang kalooban ay puno ng tibay na umaasa sa pangako ng Diyos na darating ang araw ng kaligtasan. Ang mundo ay nanatili sa tahimik nitong pag-ikot, ngunit para kay Adan, ang oras ay tila unti-unting bumabagal. Ang kanyang katawan, na minsang malakas at matatag, ay ngayon nararamdaman ang bigat ng mga taon. Ang bawat galaw ay puno ng sakit, at ang bawat hina ay tila mas mahirap kaysa sa dati. Sa ilalim ng isang malaking puno, si Adan ay nakaupo habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak at mga apo. Ang kanilang tawanan at sigawan habang naglalaro sa bukirin ay nagdala ng bahagyang ligaya sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, ang isang di maipaliwanag na lungkot ay bumalot sa kanya. Eva, tawag niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng damdamin. Lumapit si Eva, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga halamang natipon mula sa kanilang taniman. Ano yon, Adan? Tanong niya habang umupo sa tabi niya. Ramdam ko na ang aking panahon ay malapit ng matapos, sabi ni Adan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang lupang ito, na matagal kong binungkal, ay tila tinatawag ako pabalik. Ang mga salita ni Adan ay parang patalim na tumusok sa puso ni Eva. Bagamat matagal na niyang alam na darating ang araw na ito, ang katotohanan nito ay tila isang biglaang dago. Adan, sagot ni Eva, ang kanyang tinig ay nanginginig, huwag mong sabihin yan. Malakas ka pa. Kasama mo pa ako. Ngumiti si Adan, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng lungkot. Eva, sabi niya, ang Diyos ay nagsalita na noong araw na tayo ay lumabas ng hardin. Mula sa alabok tayo nagmula, at sa alabok din tayo babalik. Hindi ko ito kinatatakutan. Ang lungkot ko lamang ay ang iwanan ka. Sa sumunod na araw, ang kanilang pamilya ay nagtipon sa paligid ni Adan. Si Cain, na nagbalik upang makita ang kanyang ama, ay tahimik na nakatayo sa likuran. Si Seth, ang anak na pumuno sa kawalan na iniwan ni Abel, ay nasa tabi ni Adan, hawak ang kanyang kamay. Mga anak, wika ni Adan, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag, ang ating buhay ay puno ng hirap, ngunit huwag ninyong kalimutan ang Diyos. Siya ang tapat na nagbigay sa atin ng pagkakataong mamuhay. Ang lupaing ito, bagamat mahirap, ay biyaya pa rin. Si Seth, na malapit sa kanyang ama, ay tumango. Ama, sabi niya, hindi namin kalilimutan ang iyong mga itinuro. Sa kanilang huling gabi ng magkasama, si Eva ay nanatili sa tabi ni Adan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanilang mukha. Adan, bulong ni Eva, natatakot akong magpatuloy nang wala ka. Eva, sagot ni Adan, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang ating mga anak, ang kanilang mga anak, ay magpapatuloy ng ating iniwang tungkulin. At ang Diyos ay kasama mo palagi. Ang kanyang hininga ay naging mas mabagal, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng kapayapaan. Eva, sabi niya, salamat sa pagiging aking kasama sa lahat ng ito. Ikaw ang aking tagapag-alalay, ang aking lakas. Sa sumunod na umaga, habang ang araw ay sumilip sa abot tanaw, si Adan ay pumanaw ng tahimik. Ang kanyang katawan ay nakahimlay sa ilalim ng lilim ng punong matagal niyang pinagmamasdan, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, bumalik siya sa alabok na kanyang pinagmulan. Si Eva ay lumuhod sa tabi niya, ang kanyang mga luha ay bumagsak sa lupa. Ngunit sa gitna ng kanyang lungkot, isang tahimik na pag-asa ang bumalot sa kanya. Adan, bulong niya, hindi matatapos dito ang ating kwento. Ang iyong mga iniwang aral at pagmamahal ay mananatili. Ang kanilang mga anak at apo ay nagtulong-tulong upang ihimlay si Adan.
Sa ilalim ng punong minahal niya, inilagay nila ang kanyang katawan. Ang lupa ay nagmistulang tahanan niya muli, isang simbolo ng buhay na nagbigay sa kanya ng layunin. Habang si Eva ay nakatingin sa kanyang libingan, sinabi niya sa kanyang mga anak, ang inyong ama ay isang tao na minahal ang Diyos sa kabila ng lahat ng hirap. Sundan niyo ang kanyang yapak, at huwag kayong lilihis sa landas ng katuwiran. Sa mga sumunod na araw, si Eva ay nanatiling malapit sa lugar kung saan nakahimlay si Adan. Bagamat ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang espiritu ay nanatiling matatag. Ang kanyang panalangin sa Diyos ay naging mas malalim, at ang kanyang tiwala sa pangako ng tagumpay laban sa kasalanan ay hindi nawala. Isang gabi, habang nakatingala siya sa mga bituin, naramdaman niya ang presensya ni Adan sa hangin. Adan, bulong niya, isang araw, magkikita tayong muli. At sa araw na yon, wala nang sakit o lungkot. Ang araw ay tila mas mahaba para kay Eva mula nang mawala si Adan. Ang mundo ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot, ngunit para sa kanya, bawat araw ay isang paalala ng kawalan ng kanyang asawa. Sa kabila ng bigat ng kanyang damdamin, si Eva ay nanatiling matatag para sa kanilang mga anak at apo. Sa kabila ng lahat, siya ay ina, at ang buhay ng kanilang pamilya ay kailangang magpatuloy. Eva, tawag ni Seth habang nag-aayos ng kanilang tahanan. Ang mga bata ay nagtatanong tungkol kay ama. Ano ang sasabihin natin sa kanila? Ngumiti si Eva, bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sabihin mo sa kanila na ang kanilang ama ay isang mabuting tao, na ginawa ang lahat upang masunod ang kalooban ng Diyos. Sabihin mo rin na ang kanyang pagmamahal sa atin ay mananatili sa ating mga puso. Tumango si Seth at muling bumalik sa kanyang gawain, ngunit naiwan si Eva sa malalim na pag-isip. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa mga gawain sa bukid, ay ngayon nanatiling nakatiklop habang siya'y nagdasal. Diyos, bulong niya, kayo ang nagbigay sa amin ng lahat ng ito. Sa kabila ng aming pagkakamali, narito pa rin kami. Ano pa ang nais ninyong ipagawa sa akin? Sa mga sumunod na taon, si Eva ay namuhay ng tahimik. Ang kanyang mga anak ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay, ngunit madalas siyang nag-iisa sa ilalim ng puno kung saan nakahimlay si Adan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagmumuni-muni, at ang kanyang mga gabi ay puno ng panalangin. Isang araw, habang siya'y nakaupo sa lilim ng puno, ang kanyang apo na si Enos ay lumapit sa kanya. Lola, tanong ng bata, totoo bang tayo ang unang pamilya sa mundo? Ngumiti si Eva, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kabila ng mga taon ng hirap. Anak, ang Diyos ang lumikha sa akin at sa iyong lolo. Ang lahat ng bagay na nakikita mo ngayon ay mula sa kanyang mga kamay. Ngunit bakit po tayo pinalaya sa hardin? Tanong ni Enos, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Nag-isip si Eva ng ilang sandali bago sumagot. Dahil nagkamali kami, anak. Hindi kami nakinig sa Diyos. Ngunit kahit sa aming pagkakamali, hindi niya kami iniwan. Ang kanyang awa ay nananatili, at may ipinangako siya na darating ang araw na lahat ng ito ay mababago. Habang patuloy na naglalakbay ang panahon, ang katawan ni Eva ay mas lalong nanghina. Ang bawat hakbang ay naging mas mabagal, at ang bawat araw ay tila mas mahirap kaysa dati. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang espiritu ay nanatiling matatag. Ang kanyang tiwala sa Diyos ay hindi kailanman nanghina. Isang gabi, habang siya'y nakahiga sa kanyang banig, tinawag niya si Seth. Anak, wika niya, malapit na ang aking panahon. Ama, huwag po ninyong sabihin yan, sagot ni Seth, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi pa po tapos ang inyong kwento. Umiti si Eva, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Hindi ito ang pagtatapos, anak. Ang buhay ay magpapatuloy sa inyo at sa inyong mga anak. Ang mahalaga ay patuloy kayong magtiwala sa Diyos at huwag kalimutan ang kanyang pangako. Sa huling araw ni Eva, ang kanyang pamilya ay nagtipon sa paligid niya. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Si Eva ay huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Adan, bulong niya, malapit na akong sumama sa iyo. Ang ating mga anak at apo ay magpapatuloy sa ating sinimulan. Ang kanyang huling hininga ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang katawan ay bumalik sa alabok, ngunit ang kanyang alaala ay nanatiling buhay sa kanyang pamilya. Sa kabila ng tahimik na pagpanaw ni Eva, ang kanyang mga iniwang aral at pagmamahal ay nanatili sa puso ng kanyang mga anak at apo. Ang kanyang kwento ay hindi na itala tulad ng kay Adan,
Ngunit ang kanyang papel bilang ina ng lahat ng nabubuhay ay nanatili bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Habang ang kanyang pamilya ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ang pangako ng Diyos ay nanatiling isang ilaw na naggagabay sa kanila. Ang binhi na magdadala ng tagumpay laban sa kasalanan ay nasa kanilang lahi, at sa bawat araw na dumadaan, ang kanilang pag-asa ay nanatiling buhay. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, gusto naming malaman na kasama ka namin sa kwentong ito. Magkomento ng salitang pag-asa sa ibaba bilang patunay na sinamahan mo kami hanggang wakas. Sama-sama nating tuklasin ang mga kamangha-manghang kwentong ito